Sa channel na ito, ipinakita ko na sa inyo ang maraming video ng mga taong gumagawa ng masama na kadalasan ay hindi naman taga roon sa bansang kinaroroonan nila. Kaya, isa sa mga paborito kong YouTuber si Charlie Vitch na talagang gustong-gusto ko dahil napakagaling niya, naglalakad lang siya sa paligid at ipinapakita lang ito kung gaano kabaliw ang UK. Sa tuwing nagvi-video siya, may nadidiskubreng nakakakilabot. Naglabas siya ng bagong video. Panurin mo. Si filming ay isang siraulo. Iikot ang kamera. Kakabangga lang niya sa babae. Umastang makikipag-away pa siya. Hindi siya Briton. Ginawa na naman niya. Nakita mo ba yon? Nakita mo ba yon? Oo, Charlie, kinukunan mo ng video. Nakikita namin yan. May mga taong naglalakad-lakad. Anong meron? Anong meron? Anong ginagawa niya? Isa pang babae. Natakot siya. Diyos ko, pinaglalaroan niya ang ari niya. Ay Diyos ko, hindi ko pa nakikita ang video na ito hanggang ngayon. Kaya sana kasing wild ito nang sinabi sa akin. Pero tingnan mo ang mga taong ito. Lalapit siya sa mga babaeng ito. Tingnan mo, tinanggap na lang ng mga tao. Hindi siya papasok. Ano ba yan? Diyos ko, hawak pa rin niya ang kanya. Siya, si Willy Wonka. Subukan mong panatilihing matatag. Sinasabi niya sa iba na may baril siya. May dala siyang nakamamatay na sandata. Oh? Bahala na. Kailangan ko rin umakyat dito. Oo, pasensya na Charlie. Kailangan mo rin gawin yan. Diyos ko. Malinaw. Normal. Isang normal na araw lang sa Manchester. Si Charlie ay naging misteryoso. Sobrang palihim. Charlie, magaling kang 007. Magaling kang espiya, Charlie. Onyx Cigarettes! Okay, sa ngayon, madumi siya. Pero hindi siya kasing grabe ng sinabi sa akin. Maliban na lang kung gaganda pa ito. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Pwede bang i-zoom out ni Charlie ng konti? Sundan mo siya, Charlie. Pumasok ka dyan. Alam ko ang nangyayari. Sa tingin ko, nilalaro pa rin niya ang sarili niya. Walang nakapansin nun. Ang babaeng ito. Pakiusap, huwag kang dumaan sa kanya. Oh! Isa pa, halos isa na lang na babae. Sinundan niya ang mga Muslim na babae. Natataranta siya. Susundan siya nito. Diyos ko. Napigilan yun ng tram. Putang ina. Jesus. Lumibot. 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 Kung pelikula ito, makikita nating may napatay at parehong tao at mamamatay tao ay nawala. Saan siya nagpunta? Wala na ba siya? Nasaan na siya? Nasaan na siya? Siya yun. Wag pare, wag mo ko hawakan, tol. Oo. Nakita ko na yung ginagawa mo sa mga babae, tol. Nakita ko na yung ginagawa mo sa mga babae. Balak mo pa bang ipagpatuloy yon? Naka-video lahat ng ginawa mo. Alam ko namang biro lang talaga. Pare, sa tingin mo ba nakakatawa manakot ng babae? Paano naging biro kung natatakot sila? Bakit mo ako tinatakot? Para. Tara na, paulit-ulit ba yung ginagawa? Manyak ba siya? Umalis na lang tayo. Tara na, sumama kayo sa akin mga tol. Hulihin natin siya. Hulihin natin tong lalaking to. Tara na. Hulihin siya. Takutin siya. Anong ginawa niya? Ulihin na natin siya. Tara. Hulihin natin siya. Hulihin siya. Ipasok mo yung lalaki na yan. Kunin mo yung lalaki, palayasin mo siya. Nakuha mo, alam mo ba? Nung ano lang ang ginawa niya, Oo, kung ako sa'yo, pare.
Anong pangalan mo, Kare? Anong pangalan mo? Drop the card. Nakuha mo pangalan niya, di ba? Paano mo nalaman na sa kanya ang card na yan? Sa tingin ko hindi. Iba yan. Ano pangalan mo? Nakita ka. Tingnan nga kita. Tara na, alis na tayo. Kunin ko lang ang ID niya. Tara na, Herman. Hanani Pascal. Hanani, kolehiyo ng Manchester. Wow. Wow. Siya ba talaga yon? Pascal sa kolehiyo ng Manchester. Monzo. Ako na, Monzo. Ako. Mabuhay. Sino yan? Brock Lesnar. Yan ang sinabi niya sa lalaking kailangang sumakay ng tram. Salamat sa Diyos at tangtagal pa siya ng kaunti. At saka, may impormasyon ako para sa inyo. Pinadalan ako ng litrato ng kaibigan ko kamakailan ng taong gumagawa nito at kamukha talaga siya ng lalaking ito. Siya yan. Huliin siya. Yung security guard ba? Ano? Ito ang pinaka nakakainis para sa akin. Nakakainis para sa akin na hindi ko maintindihan kung bakit ang mga Muslim, kalimutan na natin ang kolonyalismo ng Britanya at Islam laban sa kanluran. Mga walang kwentang usapan. Sandali, tungkol sa mga ilegal na migranteng ito, kapag lumabas sila, pati mga babaeng Muslim tinatarget nila. Kita mo, hinabol ng lalaking ito yung 2 babaeng Muslim. Wala silang pakialam. Mga balibang mga taong ito. Wala silang pakialam. Kaya bakit hindi rin naman nagpoprotesta ang mga Muslim laban sa ilegal na imigrasyon? Naalala ko may kaso nung nakaraang taon kung saan may isang dalagang ginahasa ng 6:00 ng umaga. Maaga ng umaga sa Canary Wharf sa labas na isang hotel na tinutuluyan ng mga ilegal na migrante. Maraming nagalit, lalo na ang mga makabayang hindi Muslim, pati mga puti. Pero hindi ko sila dapat tawaging puti dahil kung nandun ako, kasali rin ako sa kanila. Pero nagprotesta ang mga makabayang Briton. Pagkatapos, dumating ang mga Muslim bilang kontra-protesta laban sa mga makabayan. Gumawa ako ng video tungkol dito. Sabi ko, ano mapapala nyo? Nag-ulat ang 5 haligi. Gumawa ako ng video tungkol dito. Sabi ko, anong problema ng mga tao? Naiintindihan ko naman, gusto nyong itatag ang Sharia. Doon ko na alam nilang hindi nila kayang direktang isalin ang Westminster-style demokrasya tungo sa Sharia. Kailangan nila ng anarkiya. Kailangan muna nila ng anarkiya. At gusto nila ng kaguluhan. At mula sa kaguluhan na yon, ihaharap nila ang Sharia bilang isang posibleng solusyon. O kahit papaano, yon ang plano nila. Sa tingin ko, yon ang plano. Maaring hindi ito maintindihan ng mga sundalo. Pero ang mga pinuno, dahil sa sinadyang pagsisikap o kakulangan ng pagsisikap ng mga Muslim, na hindi ko maintindihan. Bakit hindi sila magprotesta laban sa ilegal na migrante? Kapag may nanaksak, pati mga Muslim na wala namang kinalaman na dadamay. Kahit sino pwedeng masangkot sa gulo. Inaatake din nila ang mga babaeng Muslim, kaya wala talagang saysay ito para sa akin. Sabihin mo rin ng pareho. Hinahabol ng lalaki ang mga babae nung isang araw. Kilala siya ng Prime Art Security. Biro lang. Oo. Magkakaroon sila ng bagong Panginoon. Ano bang dapat kong gawin? Ha? Salamat pare. Salamat sa suporta. Ingat ka. Mukha siyang alam niyang may nagawa siyang mali at gusto niyang maaresto. Sa tingin ko, nahuli na siya ng kanyang konsensya. Suot niya ang makapal na abong jacket at madilim na asul na tracksuit na pantalon. Galit siya sa Crime Archivity Guard dahil nakilala siya. May malinaw din akong video. Kakaiba ito. Siya ang suspect. Maglalag kami ng oras at kakausapin ka. May control dito at mag-aambag kami para sa'yo. Oh, ayos lang. Ipapakita ko sa kanila ang footage. Ano to? Mga pulis o undercover ba sila? Di ba sila makapagpadala ng lalaki? Gusto niyo bang panoorin to, mga pare? Pasensya na, Hindi 5 yon. mas maraming babae. Puro daylag eh. Ano to? Hindi? Lalaki ba siya? Kahit paano lalaki, pero hindi naman kalakihan. Ang liit, tingnan mo siya. Putsa. Uy, mga pare. Amen? Isa, 2, 3. Mga pulis na babae, isang lalaki. Kung siya ay malaking agresibong lalaki, good luck. Mga pare, gusto ko lang sabihin na itong buong bagay na DEI, sobrang tanga.
Wala talagang common sense at hindi tumutugma sa totoong kalagayan ng tao. Walang pakialam ang biolohiya sa ideolohiya mo o sa mga paniniwala mo. Sabi nga ni Mike Tyson, may plano ang lahat hanggang masuntok sa bibig. Yun na yon. Patay na ang ilaw. Pwede mong isipin na ikaw ang pinakamagaling na mandirigma at kaya mong gawin kahit ano. Kaya mong lampasan to. Ang dami ko nang napanood na boxing at MMA video, kaya ko tong taong to. Pwede mong isipin lahat ng yan. Pwede mong lokohin ang sarili mo ng kahit anong kalokohan na gusto mo. Pero walang pakialam ang realidad. Walang pakialam ang biolohiya. Tingnan mo, ito ang dahilan. Naalala ko tuloy ang ilang video. Oh, inaresto siya. May ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo to. Pinalayas lang nila sila. Pinalayas lang nila sila. Kaya nga may nakita akong meme na parang ganito. Hindi natatakot ang mga kriminal sa pulis. Hindi sila natatakot sa mga hukom. Hindi sila natatakot sa mga batas mo. Kaya dapat ikaw ang katakutan nila. Tingnan mo ito. Ganito ang kalagayan ng pulis sa Britanya. Tingnan mo ito. Nakakaawa ito. Sige na, Jenny! Hawakan mo ang mga kamay niya! Sige na! Tingnan mo ito! Yung inang pulis kasama yung maliit na pulis, sinasabihan ng mga tao na huwag makialam. Like, how? Tingnan mo. Nakakatawa na. Tingnan mo siya. Bakit niya tinitingnan to? Hindi niya pinipigilan ang mga kriminal. Huminto siya. Pinipigilan niya ang pulis, tingnan mo. Tribalismo. 100 at isa ito. Diyos ko. Diyos ko. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Tingnan mo ang PC na to. Anong kalokohan? Anong kalokohan? Nasaan ang mga puting tao? Kita mo yon? Sigurado akong nagtaka ang pulis na ito. Saan na napapaligiran ako ng mga puti? Tingnan mo yung nakakatawang pulis na yan. Sino ba siya? Patulugin mo na lang siya. Pinatulog ko na sana siya. Sana ako na lang. Masaya na ako. Boom! Diyos ko. Akala ko, Diyos ko, wala na siya. Tumayo ka at patumbahin ang bubuyog na yan. Tingnan nyo, gaano ba ito katangga mga pare? Anong kalokohan? Ito ang resulta ng DEI mga pare. Resulta ito ng pagkuha ng empleyado dahil sa DEI. Kung may 4 na malalakas na lalaki, nahuli na sana ang mga lalaking ito. Yung babaeng yon, nakadikit na sana ang mukha niya sa bangketa at tapos na. Ang matitira na lang ay ang sapatos niya. Oo, ayan na. Boom! Oo, tara na. Sige, gawin mo ulit. Gusto ko makita yan ulit. Boom! Yan lang ang kailangan mo. Buhay pa rin ang babae. Umatras na siya ngayon. Oo, tingnan mo. Wala na siya. Kaya ako na ang gagawa. Gagawin ko yon ng todo. Iyan ang resulta ng DEI mga pare. Ito ang DEI. Kaya, ayon. Sige, gusto ko lang ibahagi sa inyo.